Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Dahil sa kinasangkotang gulo ng kuya ni Arya na si Ariel, napasok siya sa isang sitwasyon na hindi niya akalain na mangyayari sa kanya. Pangarap ni Arya ang isang simpleng buhay malayo sa buhay na kanyang kinagisnan. Nagmula siya sa isang mayamang pamilya ng mga Rodriguez. Mas pinili niyang itago kung sino man siya at ayaw man ng mga magulang at ng kuya Ariel niya, iginalang ng mga ito ang nais niya. Mas gusto niyang tumulong sa mga bahay ampunan at maliliit na mga komunidad. Bukod sa mabait, si Arya may malaanghel na ganda din siya at hindi akalain ni Gabriel na iibig siya sa dalaga. Nang ganon kabilis, isang gabing pagkikita sa bar nang sunduin niya ang kanyang kuya at doon niya makikilala si Gabriel, ang matalik na kaibigan ni Ariel. At aksidenteng may nangyari sa kanila na makainom si Arya ng alak na may halong pinagbabawal na gamot. Ano ang mangyayari sa magkaiba nilang mundo? Mapaibig kaya niya ang dalaga? Magandang araw sa lahat ng musugid na taga-subaybay sa mga kwento ni Angelina. Taos-puso po ko nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na patuloy na nanonood, sumusuporta, nagla-like, nagko-comment at nag-share ng aming mga videos. Kayo po ang dahilan kung bakit patuloy kaming gumagawa ng mga kwentong makapagbibigay ng saya, kilig at inspirasyon. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Patuloy po nating samahan ang isa't isa sa bawat bagong kwento. Tahimik at payak ang buhay na pinili ni Arya Rodriguez. Sa kabila ng pagiging nag-iisang prinsesa ng isang kilala at milyonaryong pamilya sa lipunan, mas pinili niyang tumira sa isang simpleng apartment. Maglakad patungo sa mga pampublikong pamilihan at ilaan ang kanyang oras sa paglilingkod sa mga bahay ampunan at maliliit na komunidad. Ayaw niya sa mga kumikinang na alahas, mamahaling sasakyan at huwad ng ngiti ng mga taong lumiligid sa mataas na lipunan. Bagamat tutol noon ang kanyang mga magulang at ang kanyang kuya na si Ariel, ginagalang din nila ang kagustuhan ng dalaga dahil sa busilak nitong puso at anghel na kagandahan. Subalit may mga gabing sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang gabi nakatanggap si Arya ng tawag mula sa isang kilalang bar sa lungsod. Si Ariel daw ay lasing na lasing at di na makatayo ng maayos dahil sa sunod-sunod na problema sa negosyo at personal na buhay. Kahit nabag sa kanyang kalooban na magtungo sa mga ganong lugar, nanaig ang pagmamahal niya sa kapatid. Nagsuot lamang siya ng simpleng damit at mabilis na nagtungo sa naturang bar upang sunduin ito. Pagpasok pa lamang ni Arya sa maingay at magulong kapaligiran ng bar, nasiwa na agad siya sa amoy ng alak, usok ng sigarilyo at malalakas na tugtog. Agad niyang natagpuan ang kanyang kuya sa VIP section kasama ng ilang kaibigan nito. Doon niya na unang nakilala si Gabriel, ang matalik na kaibigan at pinagkakatiwalaang kasosyo sa negosyo ni Ariel. Si Gabriel ay kabaliktaran ng lahat ng nakilala ni Arya. Kilala siya bilang isang malamig, seryoso at walang awang milyonaryo. Pagdating sa kanyang mga desisyon, walang espasyo sa buhay niyang romansa dahil nakatutok lamang siya sa pagpapalago ng kanyang imperyo. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Arya ng gabing yon, isang kakaibang spark ang naramdaman ni Gabriel. Isang uri ng init na kailanman ay hindi pa niya naranasan sa kanyang malamig na mundo. Ngunit pinigilan niya agad ang sarili at nagpakita ng malamig na pagbati. Habang inaasikaso ni Arya ang pag-uwi kay Ariel, lumapit ang isang lalaking kakilala ng kanyang kuya at nag-alok sa kanyang inumin bilang pasasalamat daw sa pag-aalaga sa mga lasing. Dahil sa pagod at pagkauhaw, ininom ni Arya ang inialok ng walang alinlangan. Hindi niya alam ang inuming yon ay hinaluan ng isang pinagpapawal na gamot at pampatulog. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula ng umikot ang paningin ni Arya. Nanuot ang kakaibang init sa kanyang katawan. Nawalan siya ng balanse at tuluyang nanghina. Bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay sa gitna ng karamihan. Nasalo siya ng isang pamilyar at matipunong bisig, si Gabriel. Dinala ni Gabriel si Arya sa isang pribadong silid sa ikalawang palapag ng bar upang ilayo ito sa mga matang mapanuri at mapanlinlang.
ngunit huli ng lahat upang pigilan ang bisa ng gamot. Sa gabing yon, sa gitna ng kadiliman ng silid at ng pagkalito ng kanilang mga pandama, naganap ang isang aksidenteng nagdikit ng kanilang mga tadhana magpakailanman. Ang tahimik at malinis na mundo ni Arya ay biglang nabalot ng isang malaking katanungan. Ano ang mangyayari sa kanila kinabukasan pagkatapos ng gabing yon? Mabigat na naging pagising ni Arya kinabukasan, ang kanyang ulo ay sumasakit at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay parang binugbog na matinding pagod, ngunit mas masakit kaysa pisikal na karamdaman ang realidad na sumalubong sa kanya pagdilat ng kanyang mga mata. Nakita niya ang sarili sa isang pamilyar ngunit marangyang silid at sa tabi niya ay si Gabriel, kalmado ngunit seryosong nakatitig sa kisame, habang baka sa mukha ang lalim ng iniisip. Nang maalala ni Arya ang mga nangyari kagabi, naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha, sabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Agad siyang napabangon, habol ang hininga, sinubukang takpan ang sarili gamit ang kumot. Pakiramdam niya gumuho ang kanyang mundo, ang simpleng buhay at malinis na kinabukasan na matagal niyang pinaghirapang ingatan ay nawala sa isang iglap lamang dahil sa isang gabing pagkakamali. Di nagtagal narinig nila ang marahas na pagbukas ng pinto, si Ariel iyon. Nang makita nito ang kalagayan ng kanyang kapatid at si Gabriel na katabi nito, halos magdilim ang paningin ng kuya niya sa labis na galit. Agad nitong sinugod si Gabriel at kinintasan itong sinuntok. "Hayop ka, Gabriel! Kapatid ko yan, pinagkatiwalaan kita!" Sigaw ni Ariel, punong-puno ng galit at pagsisisi. Hindi lumaban si Gabriel. Inayaan niya si Ariel na ibuhos ang galit nito dahil alam niyang may pananagutan siya. Nang kumalma na ng kaunti si Ariel, dahan-dahang tumayo si Gabriel. Inayos ang gusot nitong damit, hinarap ang kapatid na may matatag at seryosong mukha. Walang halong takot o pag-atras sa kanyang mga mata. Sa gitna ng tensyon at galit sa silid, binitawan ni Gabriel ang mga salitang nagpatahimik sa kanilang lahat. Bilang isang lalaking may dangal, prinsipyo at paninindigan, sinabi niyang pananagutan niya ang nangyari. Ayon sa kanya, ang tanging paraan upang maibalik ang dangal ni Arya at may tamang pagkakamali ay ang agarang pagpapakasal. "Pakakasalan ko si Arya," mariing pahayag ni Gabriel na walang iniwang puwang para sa pagtatalo. Tutol na tutol si Arya. Umiling siya ng umiling habang umiiyak. Sinasabing hindi niya kailangan ng pilit na kasal at mas lalong ayaw niyang sirain ang kanyang mga pangarap para lamang sa isang obligasyon. Ayaw niyang maging bahagi ng mundo ng mga bilyonaryo kung saan lahat nadadaan sa kontrata at transaksyon. Subalit nang titigan niya ang kanyang kuya Ariel na namumula sa hiya at takot na masira ang pangalan ng kanilang pamilya, naramdaman ni Arya ang bigat ng responsibilidad. Ayaw niyang masaktan pa ang kanyang mga magulang. Sa huli, kahit labag sa kanyang kalooban at durog ang kanyang puso, wala siyang nagawa kundi tumango at pumayag sa kasunduang ito. Isang kasal na magbubuklod sa dalawang taong may magkaibang mundo. Ilang araw ang lumipas matapos ang mabilis at tahimik na sibil na kasalan. Tuluyan nang naging mag-asawa sina Gabriel at Arya. Ayon sa kasunduan, kinakailangan nilang tumira sa isang bubong upang maiwasan ang anumang iskandalong maaaring lumabas sa media at sa mataas na lipunan. Isang umaga, dinala ni Gabriel si Arya sa kanyang malawak, moderno at marangyang mansyon na matatagpuan sa isang eksklusibong subdivision sa lungsod. Pagpasok pa lamang ni Arya sa malaking pintuan ng mansyon, ramdam na agad niya ang lamig at kawalan ng buhay ng lugar. Pero kulay abo, itim at puti ang disenyo ng loob. Taliwas na taliwas sa makulay, masigla at simpleng pamumuhay na nakasanayan niya sa kanyang tinutulungang komunidad. Naroon ang mga kasambahay at personal na katiwala na yumuyuko at gumagalang sa kanya. Ngunit sa halip matuwa sa karangyaan, lalo lamang lumitaw sa dibdib ni Arya ang lungkot at pangamba. Pakiramdam niya isa siyang bihag sa isang gintong hawla. Si Gabriel naman na natiling tahimik at formal pagkatapos siyang ihatid sa kanyang silid na sadyang inihanda ng hiwalay ngunit konektado sa pangunahing master's bedroom, agad tong lumuhod sa kanyang mga gawain at pagpupulong sa kumpanya. Sa mga unang araw ng kanilang pagsasama, naging tahimik at halos walang kibuan ang kanilang tahanan. Madalas silang magkasalungat sa maliliit na bagay, sa oras ng pagkain, sa paraan ng pagkilos at maging sa pananaw sa buhay.
Sanay si Gabriel na lahat ng desisyon ay nasusunod at nasa ilalim ng kanyang istriktong sistema, habang si Arya naman naniniwala sa kalayaan at kusang loob na paggawa. Subalit sa kabila ng malamig na pakikitungo ng bilyonaryo sa simula, unti-unting napansin ni Arya ang maliit na senyales ng malasakit mula rito. Kahit gaano kaabala si Gabriel sa kanyang imperyo, sinisiguro nitong nauuna itong umuwi sa mansyon bago sumapit ang hapunan. Madalas din niyang madatna na nakaabang isang doktor o kaya ay may mga pampalusog na pagkain sa lamesa. Dahil nais itong siguraduhing maayos ang kalusugan at emosyonal na estado ni Arya pagkatapos sa matinding stress na dinanas nito mula sa kasal. Isang gabi, habang nag-iisa si Arya sa malaking hardin sa likod ng mansyon upang magpahangin, sinundan siya rito ni Gabriel. May dalatong mainit na tsaa at inabot to sa kanya ng walang imik. Sa sandaling yon, nagtamang kanilang mga mata. Walang galit, walang yabang, kundi isang pilit na pagtatangkang unawain ang isa't isa. Bagamat malayo pa sila sa pagiging isang tunay at masayang mag-asawa, doon nagsimulang pumuwang ang unang bakas ng pag-asa na marahil ang kanilang pinagsamang buhay ay may patutunguhan din. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama sa loob ng marangyang mansyon, mas lalong nakilala ni Gabriel ang tunay na pagkatao ng kanyang asawa. Sa simula, inakala niyang si Arya ay tulad lamang ng mga babaeng nakasalamuhan niya sa mataas na lipunan. Mga taong laging nakatutok sa karangyaan, mga mamahaling tatak ng damit at kapangyarihan. Ngunit habang lumiligid ang mga araw, pinatunayan ni Arya na malayong-malayo siya sa ganitong paglalarawan. Madalas na abutan ni Gabriel ang kanyang asawa, tahimik na nagluluto sa kusina o kaya seryosong nakikipag-usap sa telepono sa mga tagapamahala ng bahay ampunan. Nalaman niya mula sa mga katiwala na kahit may asawa na to at nakatira na sa isang bilyonaryong tahanan, di kailanman tinalikuran ni Arya ang kanyang advokasya. Patuloy pa rin tong nagpapadala ng tulong, naglalaan ng oras para sa mga ulila at namumuhay ng may kababaang loob. Ang simpleng ngiti ni Arya at ang sensibilidad nito sa pagtulong sa kapwa ang unti-unting tumunaw sa malamig na pader na tinayo ni Gabriel sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Isang hapon habang nag-aayos si Gabriel ng mga dokumento sa kanyang pribadong silid-aklatan, may naiwang folder si Arya sa mesa. Nang buksan niya to upang ibalik sa asawa, nagulat siya sa kanyang mga nakita. Mga lumang dokumento ito, mga larawan ng kolehiyo at mga legal na papel na nagpapatunay sa tunay na pinagmulan ni Arya. Doon na tuluyan na nabunyag ang pinakatatagong lihim ng dalaga. Si Arya nagmula sa isa sa pinakamayaman, pinakamaimpluwensya at ginagalang na angkan ng mga Rodriguez sa bansa. Ang pamilyang nagmamay-ari ng ilan sa pinakamalaking kumpanya ng langis at konstruksyon. Natigilan si Gabriel, naisip niyang sarili kung bakit pinili nitong magtago sa isang simpleng apartment, mamuhay ng mag-isa at magpakahirap sa mga komunidad kung pwede naman itong makuha ang kahit anong gustuhin nito sa isang iglap lamang. Sa halip makaramdam ng galit o panlilinlang, nadagdagan ang kanyang paghanga kay Arya. Nakita niya ang lakas ng loob ng dalaga na humiwalay sa anino ng kayamanan ng pamilya upang hanapin ang sarili at maglingkod sa iba nang walang halong pagpapanggap. Nang gabing yon, habang magkatabi silang kumakain ng hapunan, di na napigilan pa ni Gabriel na itanong ito. Tahimik siyang tumingin kay Arya at binanggit ang kanyang natuklasan. Nagulat ang dalaga, bahagyang namutla at inakalang magagalit ang asawa, subalit nagkamali si Arya. Sa halip na panlilibak, isang kakaibang lambot at ngiti ang sumilaw sa labi ni Gabriel. Sinabi nitong lalo lamang lumalim ang kanyang paggalang at paghanga sa asawa. Ang pagkatuklas na ito hindi naglayo sa kanila kung hindi nagsilbing tulay upang mas lalo nilang maunawaan at tanggapin ang pagkatao ng isa't isa. Ang dating seryoso, laging nakakunot noo at napakalamig na bilyonaryo na kilala ng lahat ay unti-unting nagbago simula nang tumira si Arya sa kanyang buhay. Kung dati tayong mga numero, mga kontrata ng negosyo at ang pagpapalago ng kanyang imperyo lamang ang umiinog sa mundo ni Gabriel. Ngayon may bago na siyang pinahahalagahan, ang makasiguradong maayos, ligtas at masaya ang kanyang asawa. Napansin ng kanyang mga personal na sekretarya at mga kasamahan sa kumpanya ang kakaibang pagbabago ng kanyang ugali.
Kung noon madalas siyang mag-overtime sa opisina hanggang hating gabi at laging naiinis sa mga aberya, ngayon sakto siyang umuwi bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ayaw niyang mapalampas ang pagkakataong sabay silang kumain ng hapunan ni Arya. Minsan pa nga ay personal siyang dumadaan sa mga kilalang pampitis o sikat na pastry shop upang ibili ang paboritong kakanin ng dalaga. Isang bagay na kailanman hindi niya ginawa sa kanyang mga nakaraang karelasyon. Para kay Arya, ang mga maliliit na pagbabagong to ay hindi nakaligtaan. Ramdam niya ang sinseridad sa bawat kilos ni Gabriel, bagaman nananatili pa rin medyo tahimik at tipid magsalita. Subalit sa likod ng bawat tahimik na titig ng bilyonaryo, naroon ang labis na pag-aalaga. Madalas niyang madatnan si Gabriel na nakatingin sa kanya ng may lalim habang nagbabasa siya o kaya nag-aayos ng kanyang mga dokumento para sa outreach program. Sa mga sandaling yon na pagtanto ni Arya na ang lalaking ito na akala niya'y walang emosyon ay may pusong handang magmahal ng lubos. Subalit sa kabila ng pagiging malapit nila sa isa't isa, nanatili pa rin ang takot sa dibdib ni Arya. Batid niyang ang kanilang pagsasama ay nagsimula sa isang madilim na aksidente at sa isang sapiritang kasunduan. Palagi niyang inaalala na baka balang araw kapag natapos ang kontrata o nagbagong ihip ng hangin ay iiwan din siya nito. Dahil sa pag-iingat na to, madalas siyang umiwas sa mga pagkakataong maging masyadong malapit o maglantad ng damdamin kay Gabriel. Ramdam ni Gabriel ang pag-iwas na ito. Sa halip mainis o pilitin si Arya, pinili niyang maging mapagpasensya. Pinakita sa pamamagitan ng kanyang mga gawa na handa siyang maghintay. Nagsilbi itong patunay ng isang pusong yelo tuluyan ng tunaw at ang tanging hiling na lamang nito ay mahalin at tanggapin siya ng buong puso ng babaeng nagpatibok muli ng kanyang mundo. Hindi naging madali ang pananatili ni Arya sa mundo ng mga bilyonaryo at makapangyarihang tao. Bagaman unti-unti nang nagiging matatag at puno ng pagmamahalan ang pagsasama nila ni Gabriel, ang balita tungkol sa biglaan nilang kasal ay mabilis na kumalat sa mataas na lipunan tulad ng apoy sa damuhan. Para sa mga taong matagal na nag-aabang sa pwesto at kayamanan ni Gabriel, si Arya ay isang malaking tinik sa kanyang mga lalamunan. Isang gabi, dumalo ang mag-asawa sa isang engranding gala night na inorganisa na isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Suot ni Arya ang isang simple, ngunit eleganteng pulang damit na lalong nagpatingkad sa kanyang anghel na ganda, habang si Gabriel nakasuot na isang formal at mamahaling itim na tuxedo. Pagpasok pa lang nila sa bulwagan, agad silang binalot ng mga matang mapanuri, bulong-bulungan at mga mapanirang tingin mula sa mga taong inggitera. Kabilang ng dating kasintahan ni Gabriel na si Samantha, isang tanyag na modelo at anak ng isa ring kilalang negosyante. Hindi pinalampas si Samantha ang pagkakataon. Lumapit to sa kanila habang may dalang baso ng alak at may halong sarkasmo at pambubuyo ay pinatutsadahan si Arya. Sinabi nitong isang malaking milagro raw ang isang simpleng babae na walang pangalan at galing sa kung sang sulok ay nakabihag sa nag-iisang Gabriel Vance. Di lamang doon nagtatapos ang panlalait. Nagpahaging din si Samantha tungkol sa totoong estado ng kanilang kasal na ito raw ay bunga lamang ng isang aksidente at napilitang obligasyon dahil sa iskandalo sa bar. Naramdaman ni Arya ang pag-iinit ng kanyang mukha at ang pagtigil ng kanyang paghinga sa sobrang hiya. Naisa na niyang lumuko at umalis sa lugar na yon upang di na makadagdag sa gulo, subalit bago pa man siya makagawa ng hakbang, mabilis na kumilos si Gabriel. Hinawakan nito na mahigpit at mariin ang kanyang bewang. Ginuhit ang isang protektibong linya sa pagitan nila at ni Samantha. Sa harap ng maraming maimpluwensyang tao, mamamahayag at mga negosyante, binitawan ni Gabriel ang mga salitang nagpatahimik sa buong bulwagan. Ang kanyang tinig ay malamig, seryoso, ngunit may diing nagpapakita ng walang pasubaling otoridad at pagtatanggol sa kanyang asawa. Samantha, linawin natin ang isang bagay. Malamig na simula ni Gabriel habang matalim na nakatingin sa dating kasintahan. Si Arya ay hindi isang aksidente sa buhay ko. Siya ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko at ang nag-iisang reyna ng buhay at tahanan ko. Kung may sino man sa inyong mangangahas bastusin o maliitin ang asawa ko, siguraduhin niyang handa siyang harapin ang buong pwersa ng kumpanya ko at ang galit ko. Natahimik ang buong paligid. Namumula sa hiya at galit sa Samantha na umatras at lumayo sa kanila. Ang ginagawang yon ni Gabriel ay nag-iwan ng malalim na marka sa puso ni Arya.
Doon niya tuluyang naramdaman na anuman ang sabihin ng ibang tao, buo ang tiwala at pagmamahal sa kanya ng malalim na marka sa puso ni Arya, ng kanyang asawa. Ang insidenteng to ang tuluyan ng nagpabura sa mga natitirang alinlangan sa isip ni Arya at nagpatibay ng husto sa kanilang pagsasama laban sa lahat ng pilit na sumisira sa kanila. Matapos ang Engranding Gala Night kung saan buong tapos na ipinagtanggol ni Gabriel, si Arya sa harap ng buong lipunan, naging mas malaya at mas bukas ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Ang mga pader na tiniyo ni Arya dahil sa takot at ang malamig na otoridad na kinubli ni Gabriel sa kanyang pagkatao ay unti-unting gumuho, pinalitan ng isang matibay na pundasyon ng pag-unawa at respeto. Isang gabi habang abala ang buong mansyon sa katahimikan ng paligid, di pinansin ni Gabriel ang kanyang tambak na mga dokumento sa opisina. Sa halip, hinalap niya si Arya at inaya itong maglakad sa malawak at tahimik na hardin sa likod ng bahay. Ang buwan ay nagniningning ng maliwanag sa kalangitan habang ang simoy ng hangin ay banayad na dumadampi sa kanilang mga balat. Naupo sila sa isang puting silya sa ilalim ng mga nagniningning na bituin at magagandang baging ng bulaklak. Sa gabing yon, sa gitna ng katahimikan at walang ibang saksi, kundi ang kalikasan, binitawan ni Gabriel ang mga salitang matagal nang gustong ilabas ng kanyang dibdib. Tinawag niya sa pangalan si Arya at nang lumingon ang dalaga, nakita nito sa mata ng makapangyarihang bilyonaryo ang isang katotohanang hindi kailanman nagkaroon ng halong pagpapanggap, ang taos-pusong pagmamahal. Arya, panimula ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ang nanginginig na kamay ng dalaga. Noong una tayong nagkita sa bar, inakala ko na isa lamang tong trahedyang sisira sa sistematikong buhay ko, ngunit nagkamali ako. Ikaw ang nagbigay kulay, init at tunay na kahulugan sa bawat araw ko. Di kita titingnan bilang isang responsibilidad o kasunduan lamang. Mahal na mahal kita, Arya. Ikaw ang buhay ko. Natulala si Arya. Naramdaman na mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib, hindi dahil sa takot kung hindi sa labis na kaligayahan. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang mumuo sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng sensiridad sa mukha ng lalaking kilala noon sa pagiging malamig at walang pakialam sa mundo. Nakita niya ng isang tulad ni Gabriel Vance na may hawak ng kayamanan at kapangyarihan ay handang yumuko, magpakumbaba at magmahal ng tapat para lamang sa kanya. Gabriel? Nanginginig ang boses na sambit ni Arya habang pinupunasan ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Akala ko rin noon ang pag-ibig ay isang bagay na kailangan kong iwasan para manatili akong malaya. Subalit sa piling mo naiintindihan ko na ang tunay na kalayaan ay ang pagmamahal at pagtanggap na isang taong handang ibigay lahat para sa'yo. Mahal din kita, Gabriel. Buong puso kitang tinatanggap. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga bituin, dahan-dahan nilapit ni Gabriel ang kanyang mukha at sinalubong ang labi ni Arya sa isang matamis, taimtim at punong-puno ng pangakong halik. Di na ito isang aksidente o bunga ng isang sapilitang sitwasyon. Ito ay simula ng isang tunay at wagas na pag-iibigan ng dalawang taong pinagtagpo ng tadhana. Sa gabing yon, pinag-isa sila ng kanilang mga puso, handang harapin ang anumang bukas na naghihintay sa kanilang pagsasama. Nang akala ni na Gabriel at Arya tuluyan nang magiging tahimik, masaya at payapa ang takbo ng kanilang pagsasama pagkatapos ng kanilang pagtatapatan ng nararamdaman, isang maitim na ulap ang biglang bumalot sa kanilang mundo. Isang malaking unos ang sumubok sa katatagan hindi lamang ng kanilang relasyon kundi maging sa buong imperyo ng negosyo na tinayo ni Gabriel sa loob ng maraming taon. Isang umaga, habang nag-aagahan ng mag-asawa, marahas na tumunog ang telepono ni Gabriel. Ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya ang nasa kabilang linya. Balisa at nanginginig ang boses habang binabalita ang isang malaking krisis sa kumpanya. Isang tanyag at makapangyarihang korporasyon sa pangunguna ng isang matagal ng karibal sa negosyo ang naglungsad ng isang ilegal at mapanirang maniobra. Pinagkaisa nilang gibain ang reputasyon ng mga kumpanya ni Gabriel sa pamamagitan ng pagpapakalat ng isang maling dokumento, pagmanipula sa stock market at pagpapalabas ng peking issue tungkol sa katiwalian. Agad na lumipad ang isip ni Gabriel sa mga posibleng kahihinatnan,
Kung dito maaagapan, hindi lang bilyon-bilyong halaga ng proyekto ang mawawala, kundi pati na pangalan at dangal ng kanyang pamilya na pinaghirapang buuin ng kanyang mga magulang. Naging abala si Gabriel araw at gabi. Nawala ang simpleng sandali ng sabay nilang pagkain at napalitan to ng sunod-sunod na emergency board meetings, pag-uusap sa mga abogado at pagbabantay sa kumpanya hanggang sa madaling araw. Sa kabila ng matinding stress at pagod, pinilit pa rin ni Gabriel na itago kay Arya ang bigat ng problema tuwing umuwi siya sa mansyon dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang asawa na kasalukuyang nagdadalang tao sa kanilang unang anak. Subalit bilang isang asawang lubos na nagmamahal at nakakakilala sa kanya, hindi maging madali para kay Gabriel na magtago. Naramdaman ni Arya ang labis na pagkabahala ng kanyang asawa, ang mga malalim na buntong hininga nito sa kalagitnaan ng gabi. Ang pabalik-balik na paglakad sa silid-aklatan at ang pagod sa mga mata nito. Isang gabi, habang nakaupo si Gabriel sa kanyang silya sa opisina sa loob ng bahay, nakapikit sa sobrang sakit ng ulo, ramdam niya ang banayad na pagkaplos sa kanyang mga balikat. Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya si Arya na may dalang mainit na kape at suot ay isang mapayapang ngiti na nagbibigay lakas sa kanyang pagod na kaluluwa. Di mo kailangan pasanin lahat ng mag-isa, Gabriel. Malambing ngunit may diing wika ni Arya. Mag-asawa na tayo. Ang bigat mo ay bigat ko rin. Anumang mangyari, nandito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan sa gitna ng unos na to. Ang mga salitang yon nagsilbing pinakamalakas sa sandata ni Gabriel. Niyakap niya na mahigpit si Arya at sa sandaling yon na pagtanto niya na ang pagkakaroon ng isang tunay na katuwang sa buhay ang pinakamagandang kayamanan na natanggap niya kailanman. Handa na siyang lumaban, hindi lamang para sa kanyang imperyo, kundi para sa pamilyang pinoprotektahan niya. Gamit ang matalas na katalinuhan sa negosyo ni Gabriel at ang di matatawarang suporta ng pamilya Rodriguez, sinimulan nilang buuin ang estratehiya upang pabagsakin ng mga taong nagtangkang sumira sa kanilang imperyo. Bagamat naging madugo at puno ng tensyon ang bawat hakbang, hindi natinag si Gabriel. Ang kanyang pangunahing inspirasyon ay ang kaligtasan at kinabukasan ng kanyang asawang si Arya at ng kanilang magiging anak. Di nagtagal, nakipagtulungan din si Ariel, ang kuya ni Arya, upang linisin ang pangalan ng pamilya at tumulong sa pag-iimbestiga laban sa mga tiwaling opisyal na kasabot ng kanilang mga karibal. Dahil sa malalakas na ebidensyang nakalap ng mga pinagkakatiwalaang abogado ni Gabriel at sa tulong ng impluwensya ng pamilya Rodriguez, natimbog ang mga mastermind sa likod ng ilegal na manipulasyon ng kumpanya. Isang malaking press conference ang ipinatawag ni Gabriel. Sa harap ng mga mamamahayag, inilahad niya ang buong katotohanan kasama ng mga ebidensya ng paninira. Kasabay nito, inanunsyo rin niya ang matagumpay na kanilang kumpanya laban sa mga mapanlinlang na korporasyon. Ang mga taong nagtatangkang magpabagsak sa kanya ay tuluyan ng nasaktan at nawalan ng kredibilidad sa industriya. Ng gabi, nang matapos ang buong krisis, nagdiwang ang buong pamilya sa mansyon. Mas lalo pang tumatag ang posisyon ni Gabriel sa mundo ng negosyo at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng katapatan at katatagan. Higit sa lahat, ang tagumpay na ito ay nagpatunay na ang pagsubok ay hindi sumira sa kanila, kundi mas lalo pang nagpalapit sa kanilang mga puso at nagbigay daan upang ihanda ang kanilang mga sarili sa susunod na yugto ng kanilang masayang pamilya. Sa kabila ng tagumpay ng kanilang nakamit na negosyo at pagtatapos ng malaking krisis na sumubok sa kanilang pagsasama, nakaramdam si Arya ng isang malalim na pangangailangan na lumayo muna sandali. Habang nakaupo siya sa ilalim, sa hardin at pinagmamasdan ang tahimik na paligid na pagtanto niya na ng mga nagdaang buwan ay dumaan para isang mabilis na panaginip. Mula sa magulong gabi sa bar, sa biglaang kasalan hanggang sa paglipat sa marangyang mansyon at ang sunod-sunod na banta sa kanilang buhay, pakiramdam niya unti-unti siyang nawawala sa sarili sa gitna ng karangyaan at labis na pag-aalaga ni Gabriel. Nais niyang balikan kahit sandali ang kanyang sarili, ang babaeng nagmamahal sa simpleng pamumuhay at naglilingkod sa mahihirap bago pa man siya maging isang bilyonaryong asawa.
Bukod dito, naramdaman din niya ang pagod ng kanyang katawan habang siya'y nagdadalang tao at ninais magpahinga sa isang pamilyar at tahimik na lugar kung saan malayo siyang makahinga ng sariwang hangin. Malayo sa mga matang mapanuri ng mataas na lipunan at ingay ng lungsod. Maingat at mahinahong kinakausap ni Arya si Gabriel sa kabilang silid. Pinaliwanag niya ang kanyang nararamdaman na hindi dahil sa gusto nitong takasan ng asawa, kundi dahil kailangan niya ng ilang linggong pagmumuni-muni sa isang probinsya kung saan naroon ang isa sa kanyang mga sinusuportahang bahay ampunan. Nakinig ng mabuti si Gabriel, seryosong nakatingin sa mata ng kanyang asawa habang pinipigilan ang bigat ng kaba sa kanyang dibdib. Labag na labag sa kalooban ni Gabriel ang mawalay kay Arya, lalo na ngayong nagdadalang tao siya at nasanay na laging nakikita na kasamang asawa sa tuwing magigising at matutulog siya. Subalit bilang isang asawang lubos na nagmamahal ay natutunan niyang unahin ang kapayapaan at kaligayahan ni Arya kaysa sa sarili niyang takot na mawalay ito. Ginagalang niyang desisyon ng dalaga at ipinakita ang tunay na mukha ng pag-ibig. Ang pagbibigay kalayaan at pag-unawa sa pangangailangan ng minamahal na lumago at mahanap ang sarili. Bago umalis si Arya, hinawakan ni Gabriel ang maikling panahong ito ng kanilang pagkakahiwalay. Naging patunay na ang kanilang pagmamahalan ay hindi nakasalalay sa pagiging dikit nila sa isa't isa, kundi sa tiwala, malalim na respeto at wagas na pag-unawa. Naging kakaiba at tahimik ang simula ng pag-iisa ni Gabriel sa malaki at marangyang mansyon nang lumipad si Arya patungo sa liblib na probinsya para sa kanyang maikling bakasyon at pagbisita sa bahay ampunan. Kung noon ay sanay siyang umuwi sa isang bahay na puno ng buhay, amoy ng niluluto ng asawa, presensya nito sa bawat sulok, ngayon tila bumalik ang dating malamig at walang siglang kapaligiran. Subalit sa pagkakataong to, hindi natudulot ng kapangyarihan o galit sa mundo, kundi dahil sa matinding pangungulila sa babaeng nagmamay-ari ng kanyang puso. Sa mga unang araw ng pagkakahiwalay, sinubukan ni Gabriel na ibuhos ang kanyang atensyon sa trabaho upang maibsan ang lungkot. Ngunit madalas siyang natitigilan habang nakatitig sa mga dokumento. Naalala ang mga ngiti ni Arya o kaya ang pag-aalala kung kumain na ba ito ng maayos sa kabila ng pagiging masera nito sa pagbubuntis. Dito lubos na napatunay ni Gabriel ang lalim ng kanyang pagbabago. Ang dating seryoso, mayabang at laging nasusunod na bilyonaryo ay natutong lumambot, maghintay at magpakumbaba para lamang sa taong kanyang minamahal. Hindi lamang siya naghintay ng tahimik, gumawa siya ng mga hakbang na hindi kailanman inakala ng iba na magagawa ng isang katulad niya. Lihim siyang nakipag-ugnayan sa mga tagapamahala ng bahay ampunan na tinutulungan ni Arya upang magpadala ng sapat na supply, mga damit para sa mga bata at mga kailangang medikal na tulong nang di pinapaalam mula sa kanya ang mga ito. Nais niyang maramdaman ni Arya ang tuloy-tuloy na suporta kahit malayo siya. Bukod dito, pinagtuunan din niya ng pansin ang pagpapaganda at pag-aayos ng ilang bahagi ng kanilang mansyon, lalo na magiging kwarto ng kanilang baby, upang maging handa at perpektong lahat sa pagbabalik ng kanyang asawa. Sa mga gabing mag-isa siya sa malawak na silid-aklatan, madalas siyang mapatingin sa kanilang mga litrato. Doon niya naging malinaw na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung gaano kayo kalapit sa pisikal na paraan, kundi sa kung paano kayo nagtitiwala at nagpaparaya para sa kapakanan ng isa't isa. Ginagalang niya ang desisyon ni Arya na hanapin ang sarili at sa pamamagitan ng paghihintay na yon, natutunan niya ang tunay na halaga ng sakripisyo. Ang 2 linggong pagkakahiwalay na iyon ay isang matinding pagsubok at pagpapatunay. Pinakita kay Gabriel na handa siyang maghirap, magtiis ng pangungulila at magpakumbaba. Mapatunayan lang na karapat-dapat siya sa ikalawang pagkakataon na binibigay sa kanya ni Arya. Ang pagkakataon na maging isang tapat na asawa at ama sa isang buong pamilya. Lumipas ang 2 linggo at tila ba napakabagal para kay Gabriel. Ang bawat araw na wala sa kanyang tabi si Arya, sinunog ng matinding pangungulila. Ngunit pinatunayan niya sa sarili, kaya niyang maghintay ng may pagtitiis at paggalang sa personal na espasyo ng kanyang asawa. Sa wakas, dumating din ang araw ng pagbabalik ng dalaga.
Maagang nagising si Gabriel ng umagang yon. Di niya hinintay ang kanyang personal na driver. Siya mismo nagmaneho patungo sa pribadong paliparan kung saan lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Arya mula sa probinsya. Suot ang isang simpleng puting polo, may bakas ng sabik sa kanyang mga mata. Inabangan niya ang pagbaba ng mga pasahero. Nang matanaw niya si Arya na bagaman may kaunting pagod sa biyahe ay nagtataglay pa rin ng natural at anghel na ganda, pakiramdam ni Gabriel tumigil ang ikot ng mundo. Pagbaba pa lang ni Arya sa tarmac at makita ang nag-aabang na mister, naramdaman niya ang pag-akyat ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Agad siyang naglakad ng mabilis patungo kay Gabriel at bago pa man siya makapagsalita ay sinalubong na siya ng mahigpit, mayakap na lalaki. Isang yakap na nagsasabing ligtas na siya natapos ng ilang linggong pagkakahiwalay at siya na ang pinakamahalagang tao sa buong mundo para sa bilyonaryo. Maligayang pagbabalik, mahal ko, bulong ni Gabriel sa kanyang tenga habang hinahaplos ang buhok nito ng may labis na lambot. Sobra kitang pinag-isipan, hindi na kita hayaang lumayo pa ng ganon katagal. Sa gabing yon habang magkatabi silang nakahiga sa kama, napagtanto ni Arya na ang maikling bakasyong yon ay hindi nagpalayo sa kanya, kundi mas lalo lamang nagpatatag sa kanilang relasyon. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa piling ng isang lalaking handang magbago, maghintay at magpakumbaba. Si Gabriel na ang kanyang naging tahanan. Sinamahan siya magpunta at anuman ang mangyari. Makalipas ang ilang buwan, masayang pagsasama at pag-aalaga sa isa't isa. Isang magandang balita ang tuluyang nagpabago sa tahimik, ngunit masayang takbo ng buhay ni Gabriel at Arya. Isang umaga habang inihanda ni Arya ang almusal sa kusina, nakaramdam siya ng bahagyang pagkahilo at pagbaliktad ng tiyan. Nang mapasuri siya sa kanilang pinagkakatiwalaang doktor, kumpirmadong siya'y nagdadalang tao, isang supling na magpapatibay palalo sa kanilang pagmamahalan at magsisilbing bunga ng kanilang wagas na pagsasama. Nang ibalita to ni Arya kay Gabriel sa kanilang hapagkainan, ang dating seryoso at laging may kontrol na bilyonaryo ay natulala. Ang mga mata nito'y namasa sa labis na kaligayahan at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Arya ang isang luha ng tagumpay na pumatak mula sa mata ng kanyang asawa. Tumayo si Gabriel, lumapit sa kanya, dahan-dahang lumuhod sa harap ng kanyang tiyan habang nanginginig ang mga kamay na hinahaplos ito ng may matinding pag-iingat at paggalang. Para kay Gabriel, ang balitang to ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa buong buhay niya. Isang patunay na binigyan siya ng tadhana ng ikalawang pagkakataon upang ganap na maging masaya. Mula sa sandaling yon, ang mansyon ay tuluyang nagbago. Si Gabriel na dating nakatutok lamang sa kanyang imperyo ng negosyo, naging labis na maalaga at protektibo kay Arya. Nagtalaga siya ng mga espesyal na doktor at nutrisyonista upang matiyak na malusog ang kanyang asawa at ang sanggol sa sinapupunan nito. Pinagbawal niya kay Arya ang pagbubuhat ng mabibigat na bagay o ang pagod sa trabaho at kahit sa mga simpleng lakad, inaalalayan niya ito ng parang isang marupok na kristal. Personal din niyang pinili at pinagawa ang pinakamagandang nursery sa isang bahagi ng mansyon kung saan pinuno niya ito ng mga laruan, magagandang kulay at mga kagamitang magbibigay komportable sa kanilang magiging anak. Si Arya naman, labis ang pasasalamat sa Diyos at sa pagbabagong pinakita ng kanyang asawa. Nakita niyang lalim ng pagmamahal ni Gabriel mula sa pagiging isang malamig na bilyonaryo hanggang maging isang tagapagkalinga, maalalahanin at mapagmahal na kabiyak. Sa bawat buwan ng pagbubuntis, sabay nilang hinarap ang mga pagbabago. Ang mga gabing naglilihi si Arya at pinipilit ni Gabriel na maghanap ng kakaibang pagkain kahit madaling araw na. Ang mga sandaling magkasama nilang pinapakinggan ang tibok ng puso ng sanggol sa pamamagitan ng ultrasound at ang mga pangarap na binubulong nila sa bawat paggalaw ng bata sa tiyan. Ang tadhanang dati malamig at puno ng katahimikan, na puno na ng tawanan, musika ng pag-asa at matibay na pundasyon ng pamilya. Napatunayan ng isang pag-ibig na nagsimula sa di inaasahang pagkakataon at sa isang marahas na gabi maaari pa palang mamulaklak sa pinakamagandang uri ng pamilya kung saan bawat isa'y handang magparaya, magmahal at magtanggol sa isa't isa, anuman na mangyari. Dumating pinakahintay na araw ng kanilang buhay. Isang madaling araw habang payapang natutulog ang mag-asawa, ramdam ni Arya ang biglang pagsakit ng kanyang tiyan at ang pagtubig ng kanyang panubigan. Agad siyang napaupo sa kama habang daing ang sakit, sabay gising kay Gabriel.
Sa loob lang ng ilang segundo na walang antok ng bilyonaryo, ang dati nitong kalmadong mukha ay napalitan ng matinding kaba at pag-aalala. Sa bilis na di kailanman inakala ni Gabriel na magagawa niya, inalalayan niya si Arya papunta sa nakahandang sasakyan habang nagbibilin sa personal na doktor ang pamilya. Habang nasa biyahe patungo sa pinakamagandang ospital sa lungsod, di binitawan ni Gabriel ang nanginginig na kamay ng kanyang asawa. Paulit-ulit na tong pinakalma, hinalikan ng noo at sinabing malalampasan nila ang lahat. Siya mismong tumulong kay Arya na makapasok sa emergency delivery room. Hawak ang kamay nito hanggang sa huling sandali bago siya kailangan lumabas ng silid. Ang ilang oras na paghihintay sa labas ay tila tumagal na ilang taon para kay Gabriel. Pabalik-balik sa paglalakad sa hallway, taimtim na nagdarasal sa Diyos na iligtas at ingatan ang kanyang asawa at ang kanilang anak. Wala sa isip ang kanyang mga kumpanya o ang milyon-milyong pisong kapital. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ni Arya. Makalipas sa ilang sandali, bumukas ang puting pinto. Lumabas ang doktor na may dalang ngiti sa mga labi. Binalita nitong ligtas si Arya at matagumpay na naisilang ang isang malusog at napakagandang sanggol na lalaki, ang kanilang tagapagmana. Nang payagan siyang pumasok sa silid, nakita niya si Arya, maputla ngunit nakangiti habang kayakap ang kanilang munting anghel. Lumapit si Gabriel, dahan-dahan lumuhod sa tabi ng kama at habang umiiyak sa labis na kaligayahan, hinalikan ng mag-ina. Ang pagdating ng sanggol ang tuluyang nagdikit sa mga puso ni na Gabriel at Arya. Si Gabriel na dating kilala sa pagiging abala at malamig na leader ay natutong umuwi ng maaga araw-araw upang kargahin, palitan ng lampin at kantahan ng kanilang anak bago matulog. Si Arya naman mas lalo naging masaya sa piling ng kanyang dalawang lalaki sa buhay. Ang mansyon na dati tahimik na napuno na ng iyak, tawanan at tunay na init ng isang pamilya. Makalipas sa ilang taon ng masayang pagsasama, habang ang kanilang anak lumalaki ng may talino, sigla at pagmamahal sa paligid na pag-isipan ni Gabriel na may isang bagay pa siyang kulang na nais to pa rin para kay Arya. Bagamat sila'y kasal na sa pamamagitan ng isang tahimik at sibil na seremonya noon dahil sa matinding pangyayari sa bar, ninais niya na ibigay sa kanyang asawang isang engrande, marangal at pangarap na kasal na karapat-dapat para sa isang reyna ng kanyang puso. Isang araw habang namamasyal sila sa isang pribadong resort sa tabing dagat na may puting buhangin, dinala ni Gabriel si Arya sa isang dako na pinalibutan ng libo-libong puting rosas at nagniningning na mga ilaw. Doon, sa harap ng kanilang lumalaking anak at ng kanilang malalapit na kaibigan at pamilya, kabilang ng Kuya Ariel niya na buong puso lang sumusuporta sa kanila, lumuhod si Gabriel, suot ng isang mamahaling puting kasuotan. May hawak tong isang maliit na kahon na naglalaman ng isang natatanging singsing na may diamante. Nanginginig ang mga mata ni Arya habang pinapanood ang kanyang asawa. Sa gitna ng hampas ng alon at simoy ng hangin sa gabi, muling nagsalita si Gabriel. Arya, nang una tayong kasal, napilitan lamang tayo ng pagkakataon at ng sitwasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa bawat pagsubok, luha at ngiting pinagsaluhan natin, pinatunayan mo sa akin na ikaw ang tayong babaeng nais kong makasama hanggang sa huling hininga ko. Ngayon, sa harap ng ating anak at ng ating mga mahal sa buhay, gusto kong muli kang tanungin. Arya Rodriguez, papayag ka bang maging asawa ko sa harap ng Diyos at ng buong mundo sa pangalawang pagkakataon at puno ng wagas na pag-ibig? Tumutulo ang mga luha ng kaligayahan sa mata ni Arya habang nakatingin sa mukha ng lalaking nagpatunay na ang isang pusong yelo'y kayang mag-alab sa tunay na pagsinta. Tumango siya ng paulit-ulit habang sinasabing, "Oo, Gabriel, kahit ilang beses mo pang itanong, ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay." Isang igrande at madamdaming seremonyang sumunod. Nagpalitan sila ng bagong panata ng pag-ibig kung saan pinangako ni Gabriel na hindi niya na pababayaan o sasaktan ng kanyang pamilya at bibigay lahat ng oras at atensyon para maging kawarang asawa at ama. Ang kasal na iyon ay hindi lang simpleng pagdiriwang, kundi isang matibay na patunay ng tunay na pag-ibig, handang maghintay, magtiis at lumaban para sa karapat-dapat na ikalawang pagkakataon. Habang nakaupo ang mag-asawang Gabriel at Arya sa azotea ng kanilang malawak at magandang mansyon, pinapanood nila ang kanilang 3 taong gulang na anak na masayang nagtatakbuhan sa hardin kasamang kanilang alagang aso. Banayad na bumubuhos ang malamig na simoy ng hangin sa gabi, habang ang mga bituin sa kalangitan ay nagniningning ng may kapayapaan.
Sa mga sandaling ganon, madalas nilang balikan ang simula ng kanilang kwento. Ang gabing yon sa bar na nagpapago sa takbo ng kanilang mga tadhana. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Arya. Dahan-dahang hinaplos ang mga daliri nito na ngayon may suot na makinang na singsing ng kanilang muling pagpapakasal. Minsan naiisip ko, bulong ni Gabriel habang nakatingin sa malayo. Paano kaya kung di ako nagpunta sa bar noon? Paano kaya kung di ko napigilan ng sarili kong iligtas ka? Ngumiti si Arya. Sinandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang asawa at mahinang tumugon. Marahil magkaiba pa rin ang mundong ginagalawan natin ngayon, Gabriel. Malamang patuloy pa rin akong nag-iikot sa mga liblib na komunidad habang ikaw ay nananatiling nakakulong sa iyong malamig at nag-iisang imperyo sa lungsod. Napangiti si Gabriel sa tinura ng asawa. Naisip niya ng bawat pagkakamali, bawat trahedya at bawat biglaang pasya ng gabing yon ay may malalim na layunin na itirakda ng tadhana. Kung di dahil sa pinagbabawal na gamot na yon, kung di dahil sa galit ni Ariel at kung di dahil sa sapiritang kasunduan, hindi nila masusumpungan ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang mga pagsubok na yon ang nagsilbing semento ng kanilang pagmamahalan. Isang patunay na ang masamang simula maaaring magbunga ng isang magandang walang hanggan. Napagtanto rin ni Arya na ang nakaraan ay hindi dapat katakutan o ikahiya, kundi dapat pasalamatan, dahil ito ang nagdala sa kanila sa puntong ito. Ang dating malamig at seryosong bilyonaryo na walang pinapahalagahan kundi negosyo ay naging isang mapagmahal, tapat at ulirang ama at asawa. Ang simpleng babaeng nagtago sa sarili niyang kayamanan, natagpuan ang tunay na tahanan sa piling ng isang lalaking handang ibigay ang buong mundo para sa kanya. Ang nakaraan natin ang nagturo sa atin kung paano magmahal ng tapat, Gabriel, wika ni Arya habang tinititigan ang mga mata ng kanyang asawa na puno ng pagmamahal. At natutunan natin na ang tunay na pag-ibig hindi natatagpuan sa perpektong simula, kundi sa pagiging handa ng dalawang tao na itamang pagkakamali at matulungan hanggang sa dulo. Niyakap na mahigpit ni Gabriel si Arya, serelyohan ng kanyang pag-uusap na isang mainit at mapagpalang halik sa noo. Handa na silang harapin ang mga darating pang taon, dala ang aral ng kahapon at ang pag-asa ng bukas. Lumipas sa mga taon at ang pamilyang pinagsamang binuo ni na Gabriel at Arya ay lalo pang yumabong at napuno ng di mapantayang liwanag at kasaganahan. Ang dating tahimik, malamig at seryosong mansyon minsan tila isang gintong hawla, tuluyan ng napuno ng halakhak, sigla at tunay na init ng buhay. Sila'y pinagpala pa ng isa pang anak, isang malusog na batang babae na nagmana ng anghel na kagandahan ng kanyang ina at ng matadalas at seryosong mga mata ng kanyang ama, na lalong nagpaligaya sa kanilang tahanan. Si Gabriel ay nanatiling isa sa pinakamakapangyarihan at ginagalang na bilyonaryo sa buong bansa. Ang kanyang pangalan kasing kahulugan na ng katapatan sa industriya, tagumpay sa negosyo at hindi natitinag na paninindigan. Subalit sa kabila ng kanyang mataas na posisyon at limpak-limpak na yaman, ang pinakamahalagang titulo para sa kanya ay ang pagiging isang tapat na asawa kay Arya at isang ulirang ama sa kanyang mga anak. Tuwing sasapit ang gabi, iniiwan niya lahat ng mababigat na dokumento sa opisina upang matiyak na abot kamay niya ang kanyang pamilya. Sabay-sabay silang naghahapunan at nagkukwentuhan bago matulog. Si Arya naman pinagpatuloy ang kanyang dakilang advokasya. Sa tulong at buong suporta ni Gabriel, nagtayo sila ng isang malaking pundasyon o foundation na nagbibigay ng libreng edukasyon, tahanan at medikal na tulong sa mga mahihirap na bata at bahay-ampunan sa iba't ibang sulok ng bansa. Di kailanman tinalikuran ni Arya ang kanyang pagiging mapagkumbaba. Sa halip, ginamit niya ang kanyang impluwensya at kayamanan bilang asawa ng isang bilyonaryo upang mas marami pa siyang matulungan na mga taong nangangailangan. Ang kanyang busilak na puso ay nanatiling pareho nung araw na nakilala siya ni Gabriel sa magulong bar. Isang hapon, habang naglalakad ang pamilya sa paborito nilang hardin sa likod ng mansyon, huminto si Gabriel at tiningnan ang kanyang may bahay. Hinawakan niya ang kamay nito habang pinapanood ang kanilang mga anak na nagtatakbuhan. Ramdam na ramdam nila ang kapayapaan sa bawat hampas ng hangin at sa paglubog ng araw na nag-iiwan ng kulay kahel at ginto sa kalangitan. Salamat sa lahat, Arya. Mahinang sambit ni Gabriel habang tinititigan ang mata ng kanyang asawa ng may labis na pagmamahal. Kung di dahil sa gabing yon, sa kabila ng lahat ng gulo at pagkakamali, siguro hindi ko kailanman natagpuan ang tunay na kaligayahan.
Ikaw ang pinakamagandang pangyayari sa buhay ko. Ngumiti si Arya, sinandal ang ulo sa matipunong dibdib ng kanyang asawa at tumugon ng may paninindigan. At ikaw naman ang patunay, Gabriel, na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa isang perpektong simula. Ito ay nasusukat sa kung paano tayo handang maghintay, magtiis, magpakumbaba at magpatunay na karapat-dapat tayo sa ikalawang pagkakataon. Sa huli, pinatunayan ni Gabriel at Arya ng isang bilyonaryong kilala sa pagiging malamig at walang awang puso ay kayang magbago, yumuko at magmadali, magmahal ng tapat at totoo. Ang kanilang kwento, mula sa isang aksidente sa bar hanggang sa isang wagas at walang hanggang pamilya, ay nag-iwan ng isang malalim na marka na ang tunay na pag-ibig handang ipaglaban ng bawat bukas, anumang pagsubok ang dumating. At doon sa gitna ng kanilang tagumpay at pagmamahalan, sinimulan nila ang walang hanggang kabanata ng kanilang masayang buhay ng magkasama hanggang sa dulo ng panahon. 15 taon ang lumipas mula ng gabing yon sa bar na nagpabago sa takbo ng tahimik na buhay ni Arya Rodriguez at nagdala sa kanya sa piling ng seryoso at malamig na bilyonaryong si Gabriel Vance. Ang dating simpleng apartment kung saan nagtago si Arya upang takasan ang karangyaan ng kanyang pamilya ay isa na ngayong alaala. Ang kanilang kasalukuyang tahanan ay isang malawak na estate sa isang pribadong kabundukan kung saan ang bawat sulok ay pinuno ng tawanan, musika at ang tunay na init ng isang masayang pamilya. Ang kanilang panganay na anak na lalaki ay teenager na ngayon, nagmamana ng katalinuhan sa negosyo at matatag na paninindigan ng kanyang ama, ngunit nagtataglay din ng mabuting pusong nagmula sa kanyang ina. Samantala, ang kanilang bunsong babae naman ang nagbibigay sigla sa buong mansyon sa pamamagitan ng makakulay niyang kwento at malambing na pagkatao. Sa kabila ng paglaki ng mga bata, di kailanman nagbagong ugnayan ni Gabriel at Arya. Ang kanilang pagmamahalan ay parang isang matipunong punong kahoy. Habang tumatagal ang panahon, mas lumalalim at mas kumakapit ang mga ugat nito sa lupa. Si Gabriel na kilala noon sa pagiging malamig, striktong leader at walang panahon sa romansa ay ganap na nagbago. Sa kabila ng pagpapalawak ng kanyang pandaigdigang imperyo, nanatili ang kanyang pangunahing prioridad, ang kanyang pamilya. Tuwing sumasapit ang dapit hapon, makikita siyang naglalakad sa hardin habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Madalas inaalala ang mga panahong nagsisimula pa lang silang kilalanin ang isa't isa. Siyang tipo ng asawang di kailanman nagkulang sa yakap at matatamis na salita kahit lumipas na ang maraming taon. Si Arya naman patuloy na namumuhay ng may busilak na puso. Ang kanilang tinatag na foundation ay lumago at nakapag-abot ng tulong sa libu-libong ulila at mahihirap na komunidad sa buong bansa. Di niya kailanman tinalikuran ng kanyang simulain na tumulong sa kapwa. Sa bawat proyektong kanyang pinamumunuan, laging nasa tabi niya si Gabriel. Sumusuporta hindi lamang sa pinansyal na paraan, kundi maging sa pisikal na presensya nito. Pinapatunayan sa buong mundo ng kanyang asawa ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon siya. Isang gabi, habang nagdiriwang sila ng kanilang 15 anibersaryo ng kasal sa parehong pook sa tabing dagat, kung saan sila muling nagpanata, muling kinuha ni Gabriel ang kamay ni Arya. Sabay nilang pinagmasdan ang paglubog ng araw na nag-iiwan ng gininto ang kulay sa ibabaw ng tubig. Arya, bulong ni Gabriel, habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ng kanyang asawa. Baka sa mata nito ang paghanga at wagas na pagsinta na parang kahapon lamang nila nakilalang isa't isa. Kung ibabalik kong oras sa gabing yon sa bar, sa kabila ng lahat ng takot, galit at gulo, gagawin ko pa rin lahat ng to dahil ikaw ang tanging liwanag na nagturo sa akin kung paano magmahal ng buong puso. Ngumiti si Arya habang nanginginig ng kaunti ang kanyang mga labi sa labis na kaligayahan. Sinandal niya ang ulo sa balikat ng asawa at tumugon. At kung tatanungin mo ko kung pinagsisihan ko bang pagpasok sa mundong to kasama mo, ang sagot ko hindi kailanman, Gabriel. Ang ating kwento ay patunay na ang pag-ibig hindi kailangan ng perpektong simula. Ito'y nasusukat sa katatagan, sa pagpapakumbaba at sa walang hanggang pananampalataya na ang bawat pagkakamali maaaring maging simula na isang magandang walang hanggan. Sa gitna ng hampas ng alon at sa panonood ng kanilang mga anak na naglalaro sa buhangin, sinara nila ang gabing yon sa isang mahigpit at mapagpalang yakap. Ang kwento ni Gabriel at Ira, ang bilyonaryo at ang kanyang simpleng asawa ay nanatiling isang alamat ng pag-ibig na nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng kanilang mga puso.
Isang pag-ibig na handang maghintay, handang magtiis at higit sa lahat, handang magpatunay na karapat-dapat sa pinakamagandang kalawang pagkakataon hanggang sa dulo ng walang hanggan.